Sa bata naman, this is the special thing about the center. Pati bata na da-diagnose natin. Bata means how old? Oh, from newborn up to 4 or 5 years old. May tinatawag tayong auditory brainstem response. Yung ABR. ABR. Ito yung makina na yung bata naman, usually papatulugin natin yung bata. No? And then, maglalagay po tayo ng electrodes dito sa tenga, or what we call earphones, insert earphones, and then electrodes dito. Kailangan ng bata itulog. Kasi ito ay electrical potentials ng organ of hearing. Kaya kailangan tulog dahil dapat hindi gumagalaw. Kasi pag gumalaw, yung mga electrical potentials ng mga muscle natin madidistorbo. Sabi sa nagtataka, bakit papatulogin pa? Yun yung sagot doon. Kailangan walang distorbo sa electrical potentials ng organ of hearing. No? Yun lang i-measure. Sa adults, ginagawa rin natin yun. No? Yung tinatawag nating auditory brainstem response. Hindi lang pambata yun. Pati sa mga adults, sa mga mahirap i-test, no? Or sa may mga iba nga ngayon, yung mga tinatawag nilang malingerers. Malingerers. Kaya kayo pala, no? Kung minsan sa korte, sasabihin na, Dok, bingi ako. Ito yung hearing test ko. Dati, makakalusot pa sila Ngayon, hindi na. Talagang i-measure. Makikita ko sa yun Kasi yung electrodes na yun, nakakonect sa computer, and then we see waves, no? Electrical potential waves, no? Pag maganda ang pangdinig ng isang tao o isang bata, dapat may mga waves, no? Electrical waves. Kung wala yung waves na yun, kung minsan flat, ibig sabihin, may problema tayo sa ugat ng bata o ng pasyente. So, we have to see the waves, no? Doon sa tinatawag nating ABR. Ang gusto mo sabihin, Butch, in our center, we can test the hearing of anybody from newborn to... Yes. Newborn up to geriatric, up to 100 years old. 100 years old. Including malingerers. Including malingerers. Including malingerers. And then another thing, no? After the ABR, kunyari flat, we usually test for another, we call it behavioral audiometry. Ang tinatawag nating play audiometry, which is saan po tayo ngayon, no? Ang play audiometry kasi sa mga bata rin naman to, no? Kasi ang bata, hindi mo pwedeng instruct na may narinig ka ba o wala. We have to do this special test na ang bata ay maglalaro, no? May mga special skills sila, may mga gagawin silang task para makita natin kung nakakarinig sila o hindi. No? They have a task to do. Tapos, kung ginawa niya yun, ibig sabihin nakakarinig siya. Medyo, mahirap gawin, no? Pero may mga staff tayo dito na nag-training din na ginagawa na ngayon to. Saan sila nag-training? Sa UST. Siguro nga, no? Because this is a highly sophisticated diagnostic procedure. Yes. Oo. At saka yung kamukha siguro yung hearing yung lugar na yon kailangan medyo tahimik Oo, tahimik na tahimik. Kahit kahit anong sound dapat wala para hindi madisturbo ang test sa isang pasyente. Kailangan tahimik. Tahimik na kwarto. Well, thank you Butch for giving us all the diagnostic procedures for everybody that we have here in Clinica Hands-On. Now, itong mga diagnostic na ito, I am very much very much interested about yung sinasabing audiogram for adult. Kamukha rin ng mga, di ba? Ang dami natin mga call centers dito. Yes. Ano bang role natin dyan sa mga call centers para naman malalaman nang nangyari na may problema sa tenga. Yung meron ba tayong diagnostic procedure na sa audiogram po pwedeng magawa yan? We can filter those that are having hearing problem? Makikita ho natin sa audiogram or sa pure tone audiometry kung saan ba nagkagaling yung problema sa hearing, no? Is it coming from the outside, no? Yung sa tinatawag nating ear canal o sa eardrum o baka sa ugat. No, doon makikita ho natin sa audiogram. Dahil kung minsan sasabihin nila, Dok, parang di ako makarinig, no? Doon pala meron lang pala siyang parang earwax dyan, no? O kaya may parang tubig lang sa loob ng eardrum or otitis media. Yung iba naman, ugat na yung problema, no? Ano ba yung mga iba? Usually, yung mga ugat ng problema, usually, mga matatanda, no? Or yung mga iba, kakainom ng gamot. No?
no? Yung mga tinatawag nating Ototoxic. ototoxic or ear damage because of the medication. Nasabi ko Sobrang nga dami kanina na. yun, yung mga anti-tuberculous, di ba? Yes, especially streptomycin. Mga streptomycin. Oo. Kamukha rin ng yung mga sa call centers, kasi ginagamit nila yung mga tenga nila. Yes. Siguro, maybe a word of advice lang siguro sa kanila. Like baseline hearing test lang. In as much as we have now the facilities here at Clinica Henson Center, na yung mga newcomers nila sa mga centers na ito, they have to be examined about their hearing as well as the condition of their eardrum. Yes. Kung minsan yung eardrum nila basag Basag, oo. Kaya hindi nakakarinig. Basag ang eardrum. Nakakarinig sila at a certain level. Dito malalaman natin kung iba-ibang level din yan sa audiogram. Mild, moderate, severe, profound hearing loss. So, malalaman natin dun sa audiogram. Yes. Kanya kapag nasa mga call centers na ganyan, kapag ang eardrum nila ay medyo basag o sabi mo nga kanina, medyo retracted na konti. Yung iba sa kakasipon. Because konektado yung eardrum, yung middle ear sa tenga, they have to be examined in order to have a good hearing for their employees. Well, Butch, I'm happy that we were able to explain to them our different diagnostic procedures, and after our sponsors, we're going to come back and we're going to talk now about hearing aid.